Hello guys, good morning. Good morning, good morning. So for today's video is Biyernes na. Tayo ay mag-almusal muna habang bukas na po yung tindahan natin. Yan. Bumili ako ng pandesal at saka pandesal butter. So ayan. At of course, kape. It's it po. Kuya, kain ka na yan. Pandesal yan. Kain pala. Kain pala mga kasama. Sorry, good morning. Tapos na tayo nag-almusal, ano? So, ngayon, nandito na tayo sa tindahan at tayo ay nagsimula ng pagtitinda. So, pasukan, wala pa namang pasok ngayon, kaya madalas po si Kuya ang pinagbantay ko dito sa tindahan kasi naaasahan ko siya sa pag bantay, hindi naman talaga as in, pero yung malaking bakay na din sa akin na makapaggawa sa mga gawaing bahay pag naalis ako, ganyan pag nabili tayo. So ayan, may nagtanong po kasi sa akin doon sa aking comment section. Sabi ko, dapat ba daw na consistent yung ating pagbukas ng tindahan at yung tamang oras, yun po talaga ang ating susundin. Oo naman, tama po, no? Kung determinado po tayo sa ating pagtitinda para lumago, yun po talaga sa experience ko. Yun po. So, kung hindi po natin nagagampanan yun, kaya halimbawa alas 5 ang bukas mo, kailangan alas 5 umikyat, bukas na yung tindahan natin. Tapos, yung oras ng pagsarado, kung alas 10 yun, or alas 9:30, talagang consistent po siya. So, may mga time po tayo na hindi po natin nagampanan yan kasi hindi tayo okay, or meron tayong pinuntahan, may mga ganap sa ating mga buhay. Okay lang kasi ang kagandahan kasi tayo po ay yung may-ari ng tindahan. Yun nga lang, kahit na tayo po ang may-ari ng tindahan, mas lamang po ang ating pagbabantay kaysa ikaw yung may tagabantay ka lang, no? Diba? Kasi agahan mong gising, agahan gabi ka nang makakatulog, ganun po. So, kailangan consistent po siya. Kasi para yung mga customer, hindi po mawawala. At patuloy po yung mga customer na pupunta sa ating tindahan. Kasi alam na nila na ganong oras, bukas ka na. Alam na nila na ganong oras tayo nagsasara sa pagkatagalan. Hindi po sa isang iglap lang na nagbukas ka ng isang linggo, alam na po nila yung oras ng pagbukas mo, oras ng pagsara. Hindi po eh. Yun po, yun yung pag may sari-sari store. So, hindi po talaga madali. And, although na pag tinitignan, parang ang dali-dali lang kasi sa bahay ka, nakakagawa ka. Pero hindi. So, para lumago po yung ating tindahan yun po. Siyempre, laging kung anong hinahanap ng customer, ibilihin natin ang ibili. So, kagaya ko, hindi ko sinasabi sa inyo na ang aking tindahan naging successful. Nakita po ninyo sa araw-araw kong pagbablog, yun po yung mga nakikita niyo. Kasi nga, yung tindahan po, ito po yung aking source of income. So, kung baga hindi pa ganun ka-establish sa haba-haba na ng panahon, kasi ito lang. So, kung gusto natin na lumago, kailangan hindi mo muna siya pakialaman yung tindahan mo. Kailangan may sarili kang pera para sa pangangailangan or meron ka pang ibang source of income. So, tayo wala. So, ngayon, nawa, magkaroon pa tayo ng another source of income na talagang ang magagawlaw mo lang sa tindahan mo ay yung kita mo. Halimbawa, nakabenta tayo 1,000, tapos 20% po ang ating mga paninda. So, may 200 na po tayo. So, yun lang po ang kukunin natin. So, kung gusto natin lumago, yung 200, hindi mo natin kukunin yung ganun. Kasi, para maragdagan pa yung ating mga paninda ng unti-unti. So, ayan. Hindi po talaga siya madali. Kasi sa ganitong negosyo, sa aking experience ay siyempre hindi naman kalakihan ng tubo.
So kung dito pa natin kinukuha yung lahat ng kailangan, pati puhunan, nadadali, imbis na dumami yung paninda, nabawasan kasi kasama yung puhunan. So malaki ang puhunan pag nadali po pag nabawasan natin kaysa tubo. So yun po yun, laging consistent sa pagbukas para naka-maintain po yung mga customer natin at lalo pa silang dumami kasi magsabi yun ng kapitbahay, ay doon may Gcash, lagi po may Gcash, lagi po meron doon sa mga hinahanap nila. Yun po yun Tapos yung pagbukas consistent kasi pag hindi, kung kailan tayo nagising lang kasi kung kailan tayo gustong magbukas, hindi tayo masusunod sila kasi sila yung mga customer, sila yung bibili kasi sila may karapatan sila or may choice po sila lilipat sa iba. So tayo ang mawawala. Yun po yung mga pag may negosyo ka, lalo tayo mag-proceed. Pero yun nga, kung wala kang kasama sa pagtitinda, hindi din talaga biro. Kaya kailangan ma-manage po yung oras natin sa pagtitinda bilang sari-sari store. So, kung ang tindahan mo naman sa labas, talagang mas lalo ka pa magsikap kung nangupahan ka pa. Diba? Kasi, kung hindi ka magsikap, hindi natin makakamit yung mga. Kaya, hanga po ako sa mga nagtitinda siya na nangupahan. Talagang grabe po yung dedication din nila. Talagang, kasi hindi lang po ang pangailangan ng pamilya ang gusto nilang natutustusan, kundi yung bayad sa upa, yung mga customer nila na dapat hindi mawala sa kanila. Yun, talagang consistent. Yung iba nga 2 oras lang tulog nila, bubukas sila ng alas 3, alas 4, tapos magsasarado ng 1:00, alas 2. Pero grabe po yung kanilang tindahan. So yun po yung mga effort talagang ginugol nila. At saka habang lumalago yung tindahan nila, dumadami din yung kanila source of income. Hindi lang talagang dito sa tindahan kasi hindi po siya kaya pag bago ka pa lang. Kung bago pa lang ang ating tindahan. So, kung malaki na, yung kasabi nga nila, may kumakita na sila ng 500 a day. Malaking bagay na po, yung 500 ang kita. So, dapat nakabenta tayo doon ng 5,000, pag 20%. Kahit or 3,000, kabenta. Pag 20% ang kukunin natin. Or 10,000, yan. 1,000 po ang kung maka 10,000 ka araw-araw, yan, kay Rose dyan, mga ganyan. So, yan. Or 5,000, ang laking pagay na yun. Kasi, pero kung nangupahan ka, talagang mas lalo pa, So, ayan, kailangan consistent po sa pagbubukas at pagsarado. Sa lahat ng ating mga paninda, consistent na meron talaga. Para yung customer, hindi na po yun aalis. Pag sinabi tayo, wala. Hindi, imbis dumami, pagbalik, wala na. Sinabi mo, pagbalik, meron na. Tapos wala pa. Yung ganun, nadidismaya. Kagaya din natin, pag tayo ay bumili doon sa mga tindahan na kasi nag-effort na po sila, lalo na tayo pag namimili, bibili tayo ng ticket, tapos pagdating natin doon, once a week nga lang tayo pumunta doon, tapos wala pa. Kaya maghahalipat ka talaga. Kasi parang yung oras din nila, hindi nasasayang. Ganon din po sa ating mga tindahan, mga kasari. Kaya salamat po sa nag-comment na yan. So, yun po. At, yan, consistent is the key. Yun po yung talaga number 1 na kahit saan po kaya consistent. Pag hindi tayo nagpatuloy-tuloy, hindi rin tuloy-tuloy yung ating pagka-establish ng ating tindahan. So, ayan lang mga kasari. Maraming salamat po sa nanonood, sa mga nag-comment. Thank you po. And God bless for everyone.